Disclaimer, paunawa, ang kwentong ito ay isang kwentong aswang na hango sa mga alamat, paniniwala, at karanasan mula sa mga tao sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang mga tauhan at pangyayari ay maaaring katang-isip o pinagsama-samang kwento na layuning magbigay aliw, magturo, at magbigay ng babala tungkol sa mga tradisyonal na paniniwala tungkol sa dilim at mga nilalang na kumukuha sa mga tao. Hindi ito nangangahulugang totoo sa lahat ng pagkakataon at hindi ito sumasalamin sa anumang partikular na tao o lugar. Pakitandaan na ang mga kwento tungkol sa aswang at iba pang nilalang ay bahagi ng mayamang kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Dapat nating respetuhin ang mga paniniwalang ito habang nililinang ang ating imahinasyon. Sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng matataas na puno at malalawak na palayan, doon naninirahan ang pamilya ni Mang Lito. Kilala ang baryong iyon sa pangalang Sitio Malaya, isang lugar na payapa, kung saan halos lahat ay magkakilala at nagtutulungan. Ang buhay doon ay simple, puno ng tawanan, kwentuhan, at ang bukang liwayway ay sinasalubong ng pag-awit ng mga ibon at ang huni ng hangin sa mga dahon ng puno. Sa loob ng bahay ni Mang Lito, mayroong dalawang magkapatid na palaging pinag-uusapan at pinag-aalala ng mga taga-baryo, sila ay sina Andoy at Maya. Si Andoy ay 12 taong gulang, matangkad na bata na likas na mapaglaro at matapang, habang si Maya naman ay 8 taong gulang, maamo ngunit matalino sa kanyang murang edad. Ang magkapatid na ito ay anak ni Mang Lito at Aling Nena, na parehong nagtatrabaho sa bukid at nag-aalaga ng kanilang maliit na taniman ng gulay sa likod ng bahay. Ang araw-araw ng magkapatid ay puno ng saya. Sa umaga, magkasama silang nag-agahan ng tinapay at tsokolate, pagkatapos ay sabay silang pumupunta sa eskwela. Sa hapon naman, naglalaro sila sa tabi ng ilog o sa ilalim ng lilim ng mga puno habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kanilang buhay ay parang isang magandang awit na hindi mo gustong matapos. Ngunit may isang bagay na hindi nila mapigilan na mapansin, sa bawat paglubog ng araw, tila may kakaibang lamig na dumadaloy sa hangin, at ang dilim ay nagiging mas malalim at mas nakakatakot kaysa dati. Sa gitna ng kanilang kagalakan, may mga pagkakataon na nakakaramdam si Maya ng pangamba tuwing sasapit ang gabi. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit sa puso niya ay may boses na nagsasabi na may nagmamasid sa kanila mula sa kadiliman. Isang gabi, habang nagpapahinga ang buong pamilya sa sala, narinig ni Andoy ang isang mahihinang kaluskos mula sa bintana. Tinignan niya ito ng maigi ngunit wala siyang nakita maliban sa hangin na humahaplos sa mga dahon ng puno. Hindi na siya nagpansin pa. Ngunit hindi ganoon kalakas ang loob ni Maya, sa kanyang maliit na puso, naramdaman niya ang takot na unti-unting kumakapit sa kanyang isipan. Lumipas ang mga araw na may kasabay na pag-iingat ang magkapatid tuwing gabi. Pinipilit nilang huwag mag-isip ng masama, ngunit hindi nila mapigilan ang mga kwento mula sa matatanda sa baryo tungkol sa mga nilalang na nagtatago sa dilim, ang tinatawag nilang aswang o mga espiritu na kumukuha ng mga inosenteng bata. Ayon sa mga kwento, palaging pinipili ng dilim ang mga nag-iisa, lalo na ang mga bata na malalambing at madalas maglaro ng wala kasama. Isang hapon, habang naglalaro sa malapit na gubat, napansin ni Andoy at Maya ang kakaibang katahimikan. Walang huni ng mga ibon, wala ring huni ng kuliglig. Ang hangin ay tila tumigil, at ang mga anino ng mga puno ay parang lumalawak at sumasakal sa paligid. Nag-alala si Maya at inengganyo si Andoy na umuwi na, ngunit bago sila makaalis, may nakita silang anino na mabilis na dumaan sa gilid ng mga puno. Anong iyon? Tanong ni Maya na nanginginig ang boses. Hindi sumagot si Andoy dahil siya rin ay hindi sigurado. Pinilit nilang kalimutan ang pangyayaring iyon, ngunit mula noon ay nagsimula na silang makaramdam ng kakaibang presensya tuwing sasapit ang gabi. Sa bahay, nag-umpisa nang magbago ang kanilang pakiramdam. Ang dati ay masigla at puno ng tawanan, ngayon ay puno na ng biglaang katahimikan at mga tanong. Napansin ng kanilang mga magulang ang pagbabago sa kanilang mga anak, ang pagiging tahimik, ang madalas na pag-iwas sa dilim, at ang pag-aalala sa bawat gabi. Minsan, habang nagpapahinga sa kwarto, tinanong ni Maya ang kanyang ama, "Tatay, totoo ba ang mga kwento tungkol sa aswang? Saan ba talaga sila nanggagaling?" Napailing si Mang Lito, hindi niya inaasahan ang tanong ng kanyang anak. "Mga kwentong ipinasa-pasa lang iyon, anak," sabi niya, "pero sa mundo natin, maraming bagay ang hindi natin nakikita o naintindihan." Ngunit sa puso ni Maya, alam niyang may totoo sa mga iyon, lalo na't hindi niya maalis ang pakiramdam na palaging may nagmamasid sa kanila.
Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kama, narinig niya ang mga bulong na tila galing sa dilim. Hindi niya makita kung saan nagmumula, ngunit ramdam niya ang malamig na hangin na sumasayaw sa paligid niya. Nang sumapit ang gabi, tinakpan niya ang kanyang sarili ng mahigpit, pilit binubura ang takot na nagsisimula ng mangibabaw. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya iniwan ang pag-asa na balang araw, mawawala rin ang dilim na kumukuha sa mga inosenteng bata sa kanilang baryo. Hindi nagtagal matapos maramdaman ng magkapatid ang kakaibang presensya sa paligid nila, isang gabi ang lahat ay nagbago. Ang kanilang tahimik na baryo ay nilamon ng isang trahedya na hindi malilimutan ng mga tao sa loob ng maraming taon. Nang gabi iyon, si Maya ay mahimbing nang natutulog sa tabi ng kanyang kapatid na si Andoy. Ngunit bago pa man sumapit ang hating gabi, bigla silang nagising sa isang malakas na kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Ang hangin ay tila may dalang kakaibang lamig na dumaan sa bawat sulok ng tahanan. Pinilit ni Andoy na tingnan kung ano ang nangyayari sa labas, ngunit bago pa man niya ito magawa, isang malakas na sigaw ang pumuno sa dilim. Nawala si Maya. Nagising ang buong pamilya sa ingay ng sigaw ni Mang Lito na naghahanap sa dilim. Ang mga kapitbahay ay dali-daling tumulong sa paghahanap sa batang babae. Pero sa kabila ng lahat ng paghahanap, walang baka si Maya. Simula noon, ang baryo ay nagbago. Ang dating masigla at mapayapang lugar ay napuno ng takot at pangamba. Hindi lang si Maya ang nawawala, may mga kwento ring kumalat na may mga bata pang ibang nawawala sa mga ganitong gabi. Lahat ay pinaniniwala ang kinukuha ng dilim ng mga aswang. Ang pamilya ni Mang Lito ay nanghina. Si Andoy, na dati matapang at puno ng sigla, ay naging tahimik at madalas umiiyak sa gabi, pinipilit hanapin ang kanyang kapatid. Ngunit wala silang makita kundi ang kadiliman na tila kumakain sa bawat sulok ng kanilang mundo. Ang mga matatanda sa baryo ay muling nagsimulang magkwento tungkol sa mga aswang at ang kanilang kaugnayan sa mga nawawalang bata. Ayon sa kanila, may mga dilim na naglalakad tuwing gabi, mga nilalang na hindi mo makikita sa liwanag ng araw. Palaging pinipili nila ang mga inosenteng bata na naglalakad ng mag-isa o mga batang malalambing at madaling mapaniwala. Ang takot ay kumalat na parang apoy sa buong baryo. Hindi na basta-basta lumalabas ang mga bata sa gabi, at ang mga magulang ay nagbabantay na parang mga tagapag-alaga ng ginto. Ang kwento ng pagkawala ni Maya ay nagsilbing babala sa lahat na huwag baliwalain ang mga senyales ng dilim. Sa kabila ng lahat, si Andoy ay nagdesisyong hindi susuko. Pinangako niya sa sarili na hahanapin niya si Maya, gaano man kahirap ang daan. Alam niyang may paraan para mapagtagumpayan ang kadiliman, kahit pa ito ay may katakutan at panganib. Habang lumalalim ang gabi sa Sitio Malaya, mas lumalakas ang mga kwento tungkol sa aswang na kumukuha ng mga bata tuwing madilim ang paligid. Ang mga matatanda sa baryo, lalo na si Lola Sean, ay naging mga tagapagkwento ng mga kwento ng dilim na nagpapatibay ng takot sa mga puso ng mga bata at maging ng matatanda. Si Lola Sean ay kilala bilang isa sa mga pinakamatandang residente ng baryo, at siya rin ang tinatawag na albularyo o manggagamot. Sa tuwing sasapit ang gabi sa kanilang maliit na kubo, madalas siyang nagkukwento tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa dilim, mga aswang, manananggal, at iba pang mga espiritu na nagtatago sa kadiliman ng gabi. Ayon kay Lola Sean, ang mga aswang ay hindi simpleng nilalang. Sila ay mga tao na may sumpa o nagbago sa kanilang anyo dahil sa galit, inggit o kasalanan. Kaya sila naging nilalang ng dilim na umaatake sa mga inosenteng bata upang palakasin ang kanilang kapangyarihan. Sinasabing kumukuha sila ng mga bata upang gawing kasangkapan sa kanilang mga kasamaan, at kadalasan, mga bata na madalas mag-isa o malalambing ang nagiging biktima. Kapag nalilimutan na ang mga tradisyon, nawawala rin ang proteksyon ng tao laban sa mga aswang, paliwanag ni Lola Sean sa mga bata. Kaya dapat tayong maging maingat at hindi magpapadala sa dilim, lalo na kung nag-iisa. Pinagsama ni Lola Sean ang mga kwentong ito sa mga babala para sa magkapatid na sina Andoy at Maya. Tinuruan niya sila kung paano makakaiwas sa mga aswang, paglalagay ng bawang sa bintana, pagsusuot ng krus, at pagdala ng mutya na nagpapalakas sa katawan laban sa mga nilalang ng gabi. Ngunit sa kabila ng mga aral na ito, alam nila na hindi magiging madali ang laban sa mga nilalang na ito. Ang kwento ng aswang sa Sitio Malaya ay hindi lang tungkol sa mga kwento ng takot. Ito rin ay tungkol sa mga taong naglakas loob na harapin ang kanilang kinatatakutan, sa mga pamilya na naghahanap ng katarungan at kaligtasan, at sa mga puso na nananalig na may liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi.
Matapos marinig ang mga babala at aral mula kay Lola Sean, nagdesisyon si Andoy na simulan ang kanyang paghahanap kay Maya kahit papuno ito ng panganib. Alam niyang hindi sapat ang mga kwento at mga ritual lamang para maprotektahan sila, kailangan niyang harapin ang dilim ng matapang. Sa unang mga gabi, sabay na naglakad si Andoy sa mga madidilim na bahagi ng baryo, ang mga lugar na pinaniniwalaang pinupuntahan ng mga aswang. Hindi siya nag-iisa dahil pinuntahan siya ng ilan sa mga kapitbahay na handang tumulong sa paghahanap, pero alam ni Andoy na ang tunay na laban ay siya lamang. Isang gabi, habang naglalakad siya malapit sa gubat, naramdaman niya ang malamig na hangin at narinig ang mga aninong parang dumadaan sa kanya. Lumakas ang tibok ng kanyang puso, pero pinilit niyang huwag matakot. Sa bawat hakbang, iniisip niya ang kanyang kapatid na si Maya, at ito ang naging lakas niya para magpatuloy. Nakilala niya si Tata Berto, isang matandang manghuhula na kilala sa baryo bilang tagapayo ng mga tao pagdating sa mga bagay na espiritual. Tinulungan siya ni Tata Berto sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kagamitan tulad ng bawang, asin, at mga orasyon para maprotektahan siya laban sa mga nilalang ng dilim. Tinuruan din siya kung paano magbantay at makilala ang mga palatandaan ng pagdating ng aswang. Subalit, hindi naging madali ang paglalakbay ni Andoy. Sa bawat gabi ay may mga pagsubok siyang hinarap, mula sa mga kakaibang tunog, mga aninong sumusunod, hanggang sa mga panaginip na nagbabantang mawala rin siya sa piling ng dilim. Nalaman niya na ang aswang ay hindi basta nilalang lamang, sila ay matalino at madalas gumagamit ng panlilinlang upang mahuli ang kanilang mga biktima. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi sumuko si Andoy. Ang kanyang pagmamahal at pagkakapatid ang naging ilaw niya sa gitna ng kadiliman. Sa bawat araw ay lumalakas ang kanyang loob, at mas lalo niyang nakikilala ang takot na kanyang kailangang harapin upang mabawi si Maya. Habang patuloy ang paghahanap ni Andoy kay Maya, isang gabi ay napadpad siya sa isang bahagi ng gubat na kakaiba. Ang mga puno ay mas matataas, ang paligid ay mas malamig, at tila ba ang hangin ay humahalimuyak ng kakaibang amoy, parang bulok na bagay na natutunaw sa dilim. Sa kabila ng takot, pinilit ni Andoy na maglakad ng maingat. Bigla, nakakita siya ng isang liwanag na nagmumula sa malayo. Doon niya nakita si Maya, ngunit iba na ang kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay parang walang buhay, at ang kanyang katawan ay tila nilamon ng kadiliman. Maya, sigaw ni Andoy nang mapalapit siya. Ngunit hindi siya pinansin ni Maya. Sa halip, isang matalim na tinig ang sumagot, hindi na siya sayo, Andoy. Siya ay akin na ngayon. Biglang lumitaw mula sa mga anino ang isang nilalang, isang aswang na nagkaroon ng anyong tao sa araw at halimaw sa gabi. Siya ang kumuha kay Maya. Ang nilalang ay matangkad, may maitim na balat at mga mata na naglalagablab. Hindi nag-atubili si Andoy na labanan ang aswang para sa kanyang kapatid. Gamit ang bawang at krus na ibinigay ni Tata Berto, nilabanan niya ang halimaw sa gitna ng gubat. Ngunit ang laban ay mahirap. Ang aswang ay mabilis, matalino, at may kakayahang magbago ng anyo. Habang nagpapatuloy ang laban, napagtanto ni Andoy na kailangan niyang gamitin hindi lamang ang mga kagamitan, kundi pati ang kanyang tapang, pagmamahal, at pananalig. Sa kabila ng panganib, hindi siya sumusuko. Sa wakas, sa isang matinding pag-ikot ng kapalaran, nagawa niyang matulungan si Maya na muling magising sa kanyang sarili mula sa sumpa ng aswang. Ngunit alam nila pareho na hindi pa tapos ang laban, may mas malalim pa silang haharapin sa dilim. Matapos mapalaya ni Andoy si Maya mula sa pagkakakulong ng aswang, ramdam nila pareho ang bigat ng sumpa na nanatili sa kanilang mga puso. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang laban. Alam nilang kailangan nilang harapin ang mismong pinagmulan ng dilim upang tuluyang wakasan ang panganib sa kanilang pamilya at sa buong baryo. Pinayuhan sila ni Tata Berto na maghanda ng mga ritual at mga kagamitan upang maging matatag sa kanilang paglaban. Sa tulong ng mga albularyo at matatanda ng baryo, inihanda nila ang mga amulet, orasyon, at mga ritual na magpapatibay sa kanilang loob at magbibigay liwanag sa gitna ng kadiliman. Pumunta sila sa isang matandang kuweba sa gitna ng gubat, na pinaniniwala ang tinataguan ng mga aswang ang kanilang pinanggagalingan. Dito, nagsimula ang kanilang pagsugod sa puso ng kadiliman. Habang naglalakad sa loob ng kuweba, naramdaman nila ang malamig at mabigat na hangin na parang humihinga ng galit at puot. Ang dilim ay tila kumakain sa kanilang paligid, ngunit hindi sila nagpatalo. Pinanatili nila ang kanilang lakas at tapang sa pamamagitan ng pagkakapit-bisig at pananalig sa isa't isa. Sa gitna ng kuweba, hinarap nila ang pinakamatandang aswang,
ang pinagmulan ng sumpa na nagdudulot ng takot sa buong baryo. Isang matinding labanan ang naganap, hindi lamang sa lakas ng katawan, kundi pati sa lakas ng isip at puso. Sa tulong ng mga orasyon, mga dasal, at mga mutya, napabagsak nila ang halimaw at unti-unting nawala ang madilim na kapangyarihan na bumabalot sa kanilang paligid. Nang sila'y makalabas ng kuweba, dala nila ang liwanag ng pag-asa at kalayaan. Alam nilang hindi nila basta-basta nalampasan ang dilim, ngunit naging mas matatag sila sa pagtanggap sa hamon at paglaban para sa kanilang pamilya at baryo. Pagkalabas nila ni Maya mula sa kuweba, sinalubong sila ng mga kapitbahay na halos hindi makapaniwala sa kanilang kaligtasan. Ang kanilang pagbabalik ay puno ng saya, ngunit alam ng magkapatid na hindi pa tapos ang lahat. Bagamat napalayas nila ang madilim na puwersa, may mga sugat pa rin na kailangang pagalingin, hindi lang pisikal kundi pati na rin sa puso at isipan. Si Andoy at Maya ay naging inspirasyon sa buong baryo. Tinuruan nila ang mga tao kung paano maging matapang laban sa takot, at higit sa lahat, kung paano magtulungan sa oras ng kagipitan. Muling nabuhay ang mga tradisyon at paniniwala na nagpoprotekta sa kanila laban sa mga aswang, mga ritual, dasal, at pagkakaisa bilang isang komunidad. Ngunit hindi naging madali ang pagbangon. May mga tao pa rin sa baryo na may agam-agam sa mga nangyari, at may ilan na naniniwala na may natitirang mga aswang na naghahanap pa rin ng pagkakataon para makapanakit. Si Andoy, bilang panganay, ay tumanggap ng responsibilidad na gabayan ang baryo sa pagharap sa mga bagong hamon. Nag-organisa siya ng mga grupo para magbantay tuwing gabi, at sinimulan ang pagtuturo sa mga bata tungkol sa mga panganib at proteksyon laban sa dilim. Si Maya naman, bagamat naghirap sa karanasan, ay naging matatag. Sa tulong ng kanyang kapatid at mga kapitbahay, unti-unti niyang naibalik ang sigla at tapang sa kanyang puso. Ang kanilang kwento ay naging paalala sa lahat na kahit gaano pa kadilim ang gabi, may liwanag na palaging nag-aabang sa dulo. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga bulong pa rin sa hangin, mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi pa lubos na napuksa, at mga gabi na may kakaibang mga tunog na nagpapahiwatig na ang dilim ay maaaring bumalik. Lumipas ang mga buwan mula nang makabalik sina Andoy at Maya sa baryo, at tila unti-unti nang nabalik sa normal ang buhay ng mga tao. Ngunit sa likod ng payapang paligid, may isang lihim na nagkukubli sa dilim, isang mas malalim at mas mapanganib na naghihintay na muling magising. Isang gabi, habang tahimik ang buong baryo, may mga kakaibang tunog na narinig sa paligid. Mga huni na hindi galing sa mga hayop at mga yapak na tila ba hindi tao ang naglakad. Nagising si Andoy at Maya sa mga ingay, at muli nilang naramdaman ang lamig ng takot na minsan ng kanilang hinarap. Napagtanto nilang ang sumpa ay hindi pa ganap na natanggal. Ang mga aswang ay nagtipon-tipon, mas malakas at mas maingat kaysa dati, handang muling umatake sa baryo. Pinangasiwaan ni Andoy ang paghahanda ng buong baryo, nagsagawa sila ng mga ritual, at nagtayo ng mga bantay na gagising tuwing gabi upang maprotektahan ang kanilang tahanan. Kasama si Maya, nagsanay sila ng mga bagong taktika at paraan upang labanan ang dilim. Sa gitna ng gabi, dumating ang mga aswang sa anyo ng mga nilalang na hindi na kayang matakot pa, naghahanap ng kanilang biktima. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-iisa. Ang buong baryo ay nagkaisa, matapang na hinarap ang panganib, gamit ang mga kagamitan, dasal, at ang diwa ng pagkakaisa. Ang labanan ay matindi, puno ng takot at tapang. Ngunit sa huli, napabagsak nila ang mga aswang ng tuluyan. Hindi na muling magpapalakas ang dilim sa kanilang tahanan. Sa pagkapanalo, nagpasalamat si Andoy at Maya sa mga albularyo, sa kanilang pamilya, at sa buong baryo na hindi sumuko. Naintindihan nila na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaisa, pag-ibig, at pananalig. At sa kabila ng madilim na karanasan, napanatili nila ang pag-asa na sa bawat dilim, may liwanag na patuloy na naglalakbay sa puso ng tao.